Good day. Let's have our stock review. Today is July 5, 2020. Let's start with the PSE. So, as discussed last time, ito po yung trend line natin, no? So, nag-bounce siya sa trend line and so we're expecting na ma-hit niya itong colored box natin na ito, no? Which is hindi naman nangyari, which is good. Actually, ganito rin po yan. If I will zoom it, nakita nyo po itong gano'n natin. Ito yung high, low, lower, low, diba? So nagkaroon po tayo ng bounce ngayon. So it's like a W formation, no? So hopefully i-break niya yan talaga and we might reach the 6.5 this coming week, no? Sa nangyayari ngayon, hopefully it will reach this. Pag na-reach naman niya po yung 6.5 level, it might, magkakaroon po tayo ng double top na ganon. So magkakaroon po ng retracement dyan. So hopefully after niya mag-retrace, gumawa ng or mag-side ng konti before a good breakout. So we might see a 6.9 to 7K level. Yun na po yung nakikita natin ngayon for PSE. And next is web. So kay web, anong nangyari, recap lang po tayo, no? So ito yung ating colored box natin which act as support. Sabi natin you can buy here, tapos cut loss kayo dito. So nahit na po yung cut loss, no? And if I remember last time, if na-break itong colored box, maghihintay tayo sa 205, which is bumaba siya. Move ko lang po itong cut loss natin. Bumaba siya pero hindi niya totally inabot, no? Ilang percent pa? 3% na lang aabutan niya yung hinihintay nating support, which is pero maganda rin, nag-bounce. So yung entry natin dito, na-hit na yung cut loss natin, di ba? Which is around this. So, ano ang aabangan natin kay web ngayon? Gusto natin kay web, i-break niya itong trend line na ito. Let's say, i-break niya yung trend line na yan. Upon breakout sa trend line, gusto natin sa kanya is sumampas siya dito sa colored box, tapos dito siya gumawa ng support, tapos ibabato natin dito for a quick 7% gain. Okay? Kasi ang mangyayari po niyan, if mag-breakout siya, mauntog, so babalik lang po siya sa trend line as a support. Tapos magkakaroon ka ng almost double bottom dito, tapos doon pa lang siya aangat. Okay? So it's either sa breakout kayo or magabang kayo ng pagka-breakout retracement. If naman kumuha kayo around this, so ang cut loss naman natin is around this level, around 2 peso na. Pag dito kayo kumuha, all the way here. Pag dito kayo kumuha, ang cut loss po around dito sa 2 peso level. Okay? So, but mataas pa rin naman ang reward sa risk nyo, which is good. Okay? So, ito na materialize yung cut loss natin dito. So, ganun talaga, di ba? Hindi nagtuloy. At least may cut loss point kayo. Then, we can re-enter naman the trade. Holcim. Yun, si Holcim, bumaba na siya ng tuluyan sa ating colored box, which is a good thing naman sa kanya is nagsusupport po yung colored box natin. Okay? So, kung gusto nyo kay Holcim, kuha lang kayo within this area, yung bounce dyan. Pwede kayong slowly buying kayo dyan. Slow buying lang muna. And then, ibabato nyo dito yan sa pula, which is 18%. Not bad, di ba? 18. Kung sa immediate naman tayo, 13%. Yan. So, yan po yung aabangan natin kay Holcim. Dahil nasa colored box support na po siya, so medyo tingin natin matibay yung support na yan, no? Unless talagang buhusan yan. Ngayon, pag binuhusan ng todo yan, dito na po tayo next sasalo sa 514 level. Okay po. Next, M-White.
Ayun, si M wide. So, extend na po natin ang ating colored box. Extend lang natin yan. And then, save natin. Okay. Ang maganda lang ngayon kay M wide is malapit na siya dito. So, let's wait for it to break on this colored box. Just to be on the safe side tayo, no? Hintayin natin mag-break. Tapos, mag-pull back ng konti, gawing support itong colored box natin before it reach the 10 peso level, which is around, ay sorry, ano yung nalagay ko? Ito, 20%. Tapos, pag ganon, ang cut loss naman po natin, kung doon kayo kukuha, syempre, dapat lagi tayo may cut loss, around this area naman, 13. So, malaki pa rin yung risk sa reward natin, no? Ngayon, save lang natin yan. Kung gusto nyo talaga, alam po move natin ng konti dito para hindi nakakabala. O tagalin na muna natin yung cut loss. Kung gusto nyo naman dyan, pwede rin. Pero ibabato nyo agad dito yan, sir, ma'am. Which is okay pa rin naman. Meron kayong 13% gain. No? So, pag kumuha kayo dito, around this area, pag dito kayo kumuha, dito nyo ibabato agad yan sa color box natin. This is around 825. Tapos, ibato nyo agad, quick profit. Tapos, pag nag-breakout, wait kayo ng retrace, doon kayo papasok ulit. Okay? Save euro. So, si euro, nako, nabasag na po yung ating support dito sa 214, no? Pero nakadikit pa rin siya. So, okay pa yan. Pwede naman siya mag-bounce lang dyan. Pero kung gusto nyo talaga kay, anong tawag dito? Kay euro mag-abang, around this area po tayo. So, mag-aabang tayo dito. Yun. So, sisave natin yan. Dito tayo mag-abang. Lagyan natin ng annotation. Possible bounce. So, save natin yan. Possible bounce. Yan. Okay? Ngayon, kung mag-hold naman ito, ibabato nyo agad dito po yan, no? Dito. Pag nag-side dyan, dito na naman ang next na bato nyo. So, that would be, if ever lang, meron kang 13% and another 30%. Kung dito naman po tumuloy talaga yan, ibabato natin dito, meron tayong 14, and next na bato natin dito is 24. Okay, yan, save natin. Malinaw? Next, tech. Yun, si tech. So, tanggalin muna natin itong mga to. Ito, na-hit na to. Ito, na-hit na rin po, no? Ito, move ko lang Ito, na-hit to, di ba? Hindi, malapit na ma-hit, sorry. So, ilang percent na lang ang kulang? 3% na lang po. So, yung kumuha dito sa baba, dito sa ating 754 level, meron ka ng 8% gain. Congratulations, no? At yung mga luckily nakakuha dito sa colored box natin na bounce mula sa baba, if ever makakuha kayo, meron na kayong 12%. Pero currently, meron na kayong 8% gain. So, pag tumuloy yan sa Lunes, pwede kayong mag-take profit dito sa 847, which is equivalent to 12%. Okay? Then, if makapag-hold kayo dyan, or sell half kayo dito, tapos hintayin nyo kung lumakas si tech, pwede niyang abutan yung 10. So, that would be 32 peso. Ngayon, kung mag-breakout naman sa 10 peso, as mentioned last time, next TP natin is nasa 13 peso, which is around 29%. Sakto natin. Yun. Okay. Congratulations po sa mga nakakuha kay tech, no? Yung sa bounce. Mac. Balita ko si Mac, anong tawag dito? Magbubukas yata sila, link na natin.
18 days ago pa yung news niya. Pero parang magbubukas na yung mga flight, no? International flight. So, we might expect some movement kay MAC, di ba? Now, ang maganda sa kanya, nag-support lang itong level na yan. Inaabangan natin siya dito sa colored box, tapos ibabato natin dito sa 699, di ba? Which is equivalent to 20%. Pero hindi niya inabot yung color box, nag-bounce na doon. So sa lowest, meron ka nang nag-gain sana nung Friday na 9%, a quick gain, di ba? Ngayon, ang only left na lang sa kanya, kung tumuloy sana siya, is around 3%. So, kung totoong matuloy na yung international flight, so we might see a breakout on the 7 peso. Tapos, ang next TP nun is 786, which is equivalent to around 25%. Ito po. So, around 25%. So, currently, si MAC, okay pa siya sa atin. So, as long na hindi naman siya bumababa sa colored box natin, so, extend ko na po yan. As long nag-hold itong colored box natin, as mentioned also last time, okay pa tayo kay MAC. Then, we have a potential 20% gain if we can sell on the 7 peso level. Okay po. And then, MAC, ABA. So, si ABA, ayun, nag-bounce siya sa ating 0.46 support. Yun, no? So, yun. So, yung mga nakakuha dyan, kung nagbenta kayo ng Friday, nakabenta kayo sa taas, that is a quick 10% gain, di ba? Yun. But, if you want to wait, at ibenta nyo dito sa ating target TP, sa 0.56, meron kayong at least 23%. So, congratulations po sa mga nakakuha dito sa bounce natin sa area ng 0.46. Yan, no? Yung nilinyahan natin, no? So, pakapi kayo, mga sir, mga ma'am. Congratulations sa mga kumuha. BLL. BLL. So, nagkaroon ng galaw tong si BLL, no? So, last time, sabi natin, maghintay tayo dito around this area. So, konti na lang aabutan niya yan, no? Pero, which is a good bounce. So, kung nakakuha kayo doon, tapos sabi natin, babato natin sa colored line. So, meron kayong at least 8%, which is not bad, diba? A quick trade. So, currently, imumove ko lang po ito, imove natin dyan. Currently, si BLL is sumilip na sa ating color box, no? Hopefully, sa Lunes or this coming week is sumampas siya dyan at mag-consolidate siya dito sa upper box. If that's going to happen, no? Babato natin niya sa 463, which is equivalent to 17% gain. Okay pa. Yun, congratulations din sa mga nakakuha dyan. So, ito, tanggalin na natin to. Nag-materialize na yan. Ito rin, tanggalin na natin. Ito na lang yung mga naiiwan nating level ngayon. Next is Now. So, si Now, as review last time, naghihintay tayo ng bounce dito sa colored box. Tapos, ibabato natin sa 229, which is na-hit po siya noong June 30. I think this is Tuesday. June 30, nga, Tuesday nga siya. So, na-hit po yung TP natin. Saktong-sakto siya, no? Sa 229. So, hindi man siya bumaba eksakto sa colored box, pero close enough siya. So, yung nakakuha doon, meron na silang 12%. So, nakabenta sila agad ng within 2 days, may 12% ka nakita. So, congratulations po sa inyo. So, ngayon, ano nga abangan natin kay Now? So, si Now, as long nag-hold uli yung ating color box, okay pa tayo. So, bibili lang tayo within this range, yung malapit sa color box. Tapos, ibabato uli yan dito sa 229, 2.29. That is at least almost 15% gain, a quick gain. Okay? Pag naman na breakout ng 229, we might see the next target natin na 264, which is
from this colored support box is around 33%. Okay po. So, kung hindi naman mag-hold itong box natin, so aabangan natin siya sa 166 o itong ating kinulayan na colored box last time. Okay? Next is CHP. So, sa CHP, meron tayong cut loss dyan, pero hindi niya na-hit, no? So, sumilip lang siya. Ito po, sumilip, pero hindi niya na-hit yung cut loss natin. So, okay pa tayo. Ang maganda kay CHP, nag-hold po yung support natin, which is this colored box, no? Which is quite good. So, maganda po ngayon yung risk-reward natin, no? Mataas yung potential reward kesa sa risk. So, kung nakakuha kayo dito, around this colored box, kung ibabato nyo po dito yan, meron kayong 12%. At kung ibabato nyo naman dito yan, meron kayong at least 21%. So, all the way to 133, which is around 25%. Okay? So, save pa rin po ng target natin dito. So, I think pwede na natin burahin ito. Yan. So, save natin yan for our next review. CHP, SSP. So, as mentioned also last time, pag nabasag po itong ating colored box na to, no? Mag-aabang tayo dito sa around 110 level, itong colored box natin sa baba or close dyan, tapos ibabato natin dito sa 131. So, currently may doji siya ngayon, no? So, gusto lang natin at least kung bumaba pa itong si SSP, kung bumaba siya dito sa colored box tapos mag-bounce, mas maganda so that pag binenta natin sa 131 dito around this level, meron tayong potential na 19% gain. Kasi kung ngayon kayo kukuha kay anong tawag dito, kay SSP, ang reward nyo na lang, potential reward is how much? 5%. Pero yung risk nyo naman is mas malaki, which is around 11%. Okay, so kukuha lang po tayo around this malapit sa ating colored box para para yung risk reward natin is maganda. Okay? So, save natin ito. Try natin yan. Next is dito. So, nagkaroon po ng bentahan kay dito, no? Dahil sa delay yung news. So, ano ang nangyari kay dito? Kung i-review natin yan last time, sabi natin, kung magkaroon ng breakout, pwede kayo magbenta dito, 433, 18%, 483, at 523. Pero, naglagay din tayo ng cut loss. Kung mapapansin nyo po ito. Linyahan lang natin. Yan. Ito yung cut loss point natin, no? Yan yung cut loss point, which is 10% ng entry natin dapat. So, na-hit po yung cut loss point. So, hopefully, nasunod nyo yung plan natin. At least, sumakto siya yung cut loss point natin ng Thursday, doon siya nag-open, no? Yung cut loss natin, tapos umangat, pero binaksak din ng Friday. So, hopefully nakapag-cut kayo dyan. At hahanap tayo ngayon ng magandang entry ulit kay dito kapag nagkaroon ng magandang signal or reversal. Pero, kung gusto nyo talagang anong tawag dito? Sumalo kayo dito, try nyo pong sumalo around this box. Yan. Dahil lang po ang saluhan, no? Pag nabasag pa yan, dito na po tayo next. Around this level. Ano ba ito ayaw niya? Yan. Okay? So, mamarakahan natin ngayon ito. Potential bounce. Possible bounce. Yan. Pag bumigay po itong possible bounce, sa 237 tayo. Next, maghihintay. Okay? So, ito, na-hit na yung cut loss point natin dito. So, maghihintay tayo ngayon ng entry level kay dito. Huwag tayong magmadali. Okay? Sun. Bumagal yata si Investa. Yun. So, si Sun natin, pwede na natin tanggalin ito. So, kung i-move ko lang po to dito, no? Yung una na hit yung ating TP. So, sabi natin, kung makapag-abang ka uli dyan, ibabato mo uli yan dito sa 144. Currently, si Sun is
on the support level. So as long na okay pa tong trend line na to, yan, yung trend line na yan, okay pa tayo. Pag yan nag-break, lumabas yung presyo dyan, cut loss nyo na po yan. Okay? Save natin to. Nickel. Ay, sorry. Ayun, si nickel. So, nag-bounce siya, di ba? Yung ano natin, bounce area, risky, sabi natin. Pero worth it naman. Ay, nawala po. Wait. Ano nangyari? Saan muna tayo? Ba't nabura yung mga ano ko? Wait lang po ha. Ayun. Nangyari dito. Ayun. So, okay si nickel. Nag-bounce siya. Nag-break sa 184. So, congratulations po sa mga kumuha. Yung kumuha dito sa risky natin, meron na kayong 15%. Sarap naman yan. So, kung mabibenta nyo yan dito, meron na lang tayong natitirang 4%, no? So, extend ko lang po itong ating colored box para makita nyo. So, ito yung malaking resistance ngayon ni nickel. So, kung titingnan natin yan, sa target natin, meron na lang tayong natitirang na at least 3%. Ngayon, kung sa Lunes tamaan niya yan, pwede na po kayong magbenta dyan. Kung gusto nyo talagang i-hold, hold nyo lang, pero pag hindi na break itong colored box sa taas, you can exit your position na, which is a good gain na po yun, no? Kagaya na sinabi natin, meron na kayong at least 19%. Not bad, di ba? For this kind of market. Ayaw nyo pa yun? 19% na. Okay? So, yung mga yan, yung mga last review natin, where, although tinamaan na, burahin na natin yan. Okay? So, yung mga kukuha naman dito, sabi natin, dito nyo ibabato yan, yan, ilipat natin. O yung kukuha dito, dito natin ibabato yan, meron tayong potential gain doon. Okay, so save natin yan. So, congrats sa mga kumita. IDC. So, si IDC, mumove ko lang po yung target price natin, no? Ayun, no? So, na-hit po yung target price natin, no? Na sabi natin, kukuha tayo dito around this 189. Although hindi niya sinaktong inabutan, pero close enough. So, yung mga kumuha dito, nakakuha na malapit, tapos na bato nyo dito sa mataas. So, kumita sila ng around 16%. So, congratulations po sa inyo, mga sir, mga ma'am. Ngayon, pointing downward ngayon si IDC, no? Engulfing. Although merong wick, pero yung pinaka-body niya, engulfing dito. So, mas malaki to, no? Na-overshadow niya to. So, ang ano niyan is, possible yan is bumalik si IDC dito sa trend line na black na yan. So, as long mag-hold yan, pag nag-bounce, pag may magandang bounce dyan, reversal, pwede kayong sumalo, tapos ibabato nyo dito uli. Okay? That is, mag-bounce dito, same, 10%. Pero kung makukuha kayo sa 189, that is 12%. Okay? Next is APBI. Okay, ano ba to? Yun. Ito yung mga nakaraang linya natin. So, tinamaan po itong so sumobra sa 54, no? Tapos bumagsak, nag-support ito, tapos nag-support ngayon ito, no? So nagsusupport to ngayon. So anong maganda kay APB? As long na nagsusupport ito, hanap tayo ng yan. So as long na nagsusupport ito, palitan natin. Ang laki naman pala siya ito. Palitan po natin. Wala bang maliit na araw dito? Ito. So, as long na nagsusupport ito, so okay tayo dyan, di ba? Yan. So, hopefully mag-support itong 27. Kung hindi, dito na po yan, no? Babalik yan dito sa 17 pesos. So, ito po yung critical ngayon kay APBI. Kaya, pag nakakuha kayo dyan at mag-bounce, ibato nyo sa 39,
which is around 40%. Which, sa nangyayari ngayon, so yung volatility ni APBI malaki, no? Nagre-range siya ng at least 30% na galawan every day. Okay? Pero kung makakuha po tayo dito at mabato nyo dito yan sa 39 level, 39.79, 39.80, around this level, meron na kayong 42% gain. So, which is quite good. Okay? So, ingat lang po tayo kay APBI, no? Save natin yan. Pag hindi nag-hold dyan, dito na tayo mag-aabang around 17 to 19 pesos. And pag na-break ito, cut loss nyo na yon. Dapat magkaroon kayo ng cut loss dyan. Okay po. So, now, Thursday, Friday, medyo tumaas yung volume niya from Thursday, no? Which is good. Sana sa Lunes or bukas, tumaas uli yung volume niyan at magkaroon ng green candle dito. Para at least maganda yung galaw niya. Okay po. EEI. Yun, si EEI. So, let's extend our colored box. Okay, save natin. So, nag-bounce po siya sa colored box, which is good, no? So, kung ganon, same pa rin tayo ng target. Hopefully, ma-hit niya itong 598. So, that would equivalent to 16% gain. And also, your cut loss would be below the colored box around this area, which is, let's say, around how many percent? So, cut loss niya nasa around 4%. 4 to 5%. Tapos, ang inyong, kung dito kayo kumuha sa mismong colored box. Ngayon, kung sa baba kayo ng colored box, so, ang cut loss nyo lang is around 3%. Diba? So, mas malaki yung reward kesa sa risk, which is a good thing. Okay po. So, ito, na-hit na to. So, puray na rin natin yan, na-hit na. Para malinis yung chart natin. Okay? Save natin yan. And then, STI. So, si STI, same pa rin yung plano natin. Ang maganda sa kanya, nag-hold ito as a support, no? So, same pa rin. Kung makabili kayo dito, around this, bebenta nyo dito yan. Meron kayong 11%, or mabenta nyo sa 39, meron kayong 25%. So, ang maganda ngayon kay STI na nakikita natin is nagkakaroon siya ng sideways. So, parang buwelo. Sana hindi na mag-break sa support na yan, no? At bumuwelo lang siya dyan, mag-ipon ng lakas. At pag nakaipon na siya ng lakas, pwede na siyang pumanik hanggang 39, which is 25%. Okay po? And then, X. So, si X, sabi natin, ito yung cut loss point natin dati, no? Which is hindi na hit. Ito yung entry natin. So, kung pagdidikitin ko yan, no? So, meron okay pa tayo. Wala pa tayo sa cut loss ni X, pero nag-close na siya below the trend line natin. So, pag sa Lunes talaga is bumasag na siya dyan, exit all your position na. Mag-exit na kayo. Tapos, maghihintay na lang tayo ng re-entry. Okay? So, pag yung next candle sa Lunes is closing below the trend line, itong black line na to, exit all your position na. Okay po? MWC, yun. Sir, ma'am, na-hit na po yung ating 1350 na level, no? Which is, kung yung nakakuha dito, ayun, no? Ito. Na-hit na po, no? Good. So, ano ang inaabangan natin ngayon? At na-break na rin itong ating colored box, which is 19% from this. So, pwede na natin siguro burahin yan. Burahin na rin to. Gawa tayo ng bagong plan. Now, kung ang next na ano natin kay MWC is around the 1460 level. Wait lang. Lagyan natin dito ulit. Around this level, no?
ito yung nakikita nating medyo strong na galaw. All the way dito. Yan. Yan ang mga strong na ano. So, meron na lang tayong natitirang at least 3 to 5%. Pero tingin ko lang po ito personally lang, dahil sa kandila niya ganyan sa Friday, baka lang na gumawa siya ng support dito. So, gusto natin yun ang mangyari sa kanya kahit mga 2 to 3 days lang, mag-sideways siya dyan, and then, i-break niya to. That is equivalent to additional 7%. 7 to 8%. Okay po? Ngayon, kung meron kayo nito at ma-break naman ni MWC itong 1350, kunwari yan, kumuha kayo, na-break naman niya yan, ang cut loss nyo naman po dito around, dapat may cut loss kayo lagi, no? 13.13. So, kung kumuha kayo dito at bumalik siya dyan, cut loss nyo lang, strict cut loss tayo na 2 to 3%. Okay? Kasi overextended na po yan. Ang inaalala ko lang, puray lang natin to. Inaalala ko lang is baka mangyari dito. Ayan o. At saka ito. Yung mga overextended na galaw. So, pag mga overextended po, may tendency na mag-retrace muna yan before it create another move. So, dito po yung critical natin ngayon. Ito. Itong 1350 level. Okay? Okay, sa Baita, wala pa rin. Hindi pa rin siya lumalabas sa ating box. So, ito po yung ating target. Last time, nilabas lang natin. Ito rin, lalabas ko na rin. Yan. So, currently, nasa support siya, no, na 85. So, for me, kay Baita, kung gusto nyo talaga, kung walang kayo dyan, ibabato nyo agad dito sa 94, which is 10%. Yun lang muna nakikita ko kay Baita. Ang maganda lang is nagsa-sideways kasi pwede rin niya mag-sideways ng matagal po kagaya po nito. Di ba? Kaya nagre-range lang siya. So range trading lang tayo kay Baita. So kung walang dito malapit sa support, ibabato natin dito sa taas. Ganun lang po muna si Baita. Unless na may malakas na news or catalyst or may magbomba dito. Kung hindi, range trading lang po tayo, which is quite good, no? Kung makakuha ka naman dito sa baba, ibato mo doon 24%. Kung sa mid-range ka, meron kang 10%. Okay? So save natin yan. FPH. Yun po medyo bumagal yata si Investa. Yun. So si FPH, na-hit tong ating target last time, no? So, tanggalin na natin yan. So, congratulations. Now, malapit na yung next target natin dito sa FPH sa 65-63. Ang highest niya, kulang na lang siya ng 1%, almost 2. So, tapos, naggano na yung kandila. So, ano yung magandang gawin ngayon kay FPH? So, maganda is mag-support lang siya ulit dito sa 61 level. Pag ganon, support, tapos mag-bounce, iba to sa 65, which is around 7%. Okay? Ngayon, kung kumuha naman kayo dito, ang cut loss nyo naman po is around this area. 3%. So, strict yung cut loss natin. Pwede rin yan pag tumuloy dito all the way sa 72, which is around 18%. Okay po? JFC. So, extend na natin yung colored natin. Extend lang po muna natin yan. Ito, na-hit na to. So, delete ko na. Ito yung next. Move ko lang po dito Yun. So, yung kumuha dito, yung malapit dito, at ibabato natin sa 151 na 13%. So, malapit na po yung 13% nyo, no? Kuling lang yan.
So, nag-doji siya no Friday. So, konti na lang, oh. Yung highest niya is 1% na lang din. Nahit na sana yung TP natin, no? Mapapansin nyo po yan. Konting-konti na lang, oh. Yan, oh. So, hindi pa na-hit, no? 13%. So, currently, ang na-hit na pa lang is around 11%, which is not bad for JFC. Now, balik natin dyan. Kung mag-resist po itong 151 level uli natin, sell your position. So, bibili na lang kayo kung magkaroon ng breakout. At kung nag-breakout yan, ibabato nyo naman uli sa 166, which is equivalent to 9%. Okay? So, yan po yung aabangan natin kay JFC. Picor. So, si Picor ngayon nagsaside, which is tingin ko may move to na mangyayari. Tingin ko lang ha. So, kung makakuha kayo dyan, pwede nyong ibato agad dito sa ano to kayo. Pwede nyong ibato agad dito yan. Quick 9% po yan, no? I-quick 9% nyo lang. Tapos, strict cut loss lang kayo around this level na 5%. Yan na yung maximum na ano nyo dyan, 5% cut. Okay? So, pero tingin ko mukhang may galaw to ah. Medyo interesting po yung setup niya. So, yun lang. Pero medyo strict cut loss tayo dyan. So, sumasabay ito kung maganda yung galaw ng oil sa world market, no? So, this also, if we extend this, pero baka malito na kayo, ganyan po yan. Yan. Okay? So, extend na natin. Save. Bell. Interesting tong si Bell, no? Kung guguhitan ko po yan, let's see. So, naka-range lang si Bell na gano'n, no? Pag ganyan po, para sa akin, although may malaki kang volume dito, late ng kandila, no? Liquid stocks po to eh. Tingnan nyo naman, no? Galaw. So, ang upside mo rin naman, hindi naman ganun ka-promising, pero kung gusto nyo talaga, pwede dito, or pwede dito. So, that is equivalent to kung kumuha kayo dito, 5%, at kung kumuha kayo dito, bato nyo dito, 13. Cut loss kayo, dito na po, sa baba. That is around 6%. Pero kung dito kayo, dapat ang reward nyo is dito sa taas. Kasi kung dito lang, mas mataas pa po yung risk nyo kaysa sa reward. Pero kung as advice, huwag nyo na munang i-trade to. Marami namang mas magandang stocks na pwedeng i-trade na may mas magandang potential. Di ba? Compared to this. At medyo ayaw ko lang po yung structure nya. But if you want, okay lang po yan. So, kumita ba to? So, talo rin to. Nagbibigay ng dividend ng 12 cents nung nakaraan. Di ba? So, yun. Pero kung mag-breakout dyan, maganda. Tapos ibato mo sa 162. Okay? So, anything can happen naman. Kaya, pero ingat lang tayo. Bell. So, si Bell, if I may move to, na hit na yung target. Ito, muntik na hit lang is 17%. So, tatanggalin ko na yan. Dito na lang tayo uli. So, kung makakuha kayo kay Bell dito, ibabato nyo dyan sa 109. Sorry, Bell. BDO pala to, sorry. BDO. So, kung nakakuha kayo sa 97, ibabato nyo sa 109. At kung naman nakakuha kayo dito at ibato nyo dito sa 117, meron kayong 19%. Okay? So, ang maganda lang naman sa kanya ngayon is, ito po yung high natin dito. Meron kang another high doon. Meron kang low dito. Meron kang low doon. So, hopefully, tumuloy po yan dyan. Diba? Para mag-create ng another new high doon. Tapos, mag-retrace lang dito. Tapos, create uli ng another high. So, yun lang po ang gusto nating makita ngayon kay dito. Okay? Save natin yan. Ay, dito. Kay BDO. Sorry, namali na naman ako.
DMC. So, si DMC natin, if I will move this, so, dito yung ating entry last time. Dito, no, muntik na siyang tamaan, konti na lang, around 1%. So, kung sa DMC, ibabato pa rin natin dito yan sa 441. So, may potential kayo na 12%. So, ang natitira na lang is around 5%. So, kung kukuha pa lang kayo kay DMC, tingin ko hindi pa siya maganda base sa kandila niya, no? So, pero kung gusto niyo talaga, maganda sana kay DMC is mag sideways muna siya bago siya tumuloy. Dahil kung sudden spike po yan dito, malamang baka bumaksak din po uli pag na-hit niya to. At yung inyong reward is 5% na lang compare sa risk niya na mas malaki. Pag dito pa lang kayo kukuha, which is around 6 to 7%, no? Diba? Mas malaki pa yung risk kaysa sa reward. Pero kung meron na kayo, ready to sell at 441, kung wala pa, hintayin nyo munang mag-build up ng magandang range si DMC or sa breakout tayo dito, tulad yan, tapos ibabato natin sa 508, which is 13%. FNI, yun, si FNI. So, stick to the plan pa rin tayo. I-move ko lang po ito. So, ang target natin kay FNI is around 127, which is equivalent to around 49%. So, ito yung cut loss natin. Meron pa rin tayong cut loss. So, mas malaki po yung reward kesa sa risk. Okay, so congratulations sa mga nakakuha around this box. So, tingin ko extend na rin natin itong ating colored box, no? For future study. Okay? Pizza. Pizza na break yung trend. So, cut loss yun, di ba? As mentioned last time. So, extend ko lang po ito. So, ano ang magandang gawin kay pizza? For me, personally, gusto ko lang kay pizza ngayon is bumalik siya sa colored box before hanapan natin siya ng entry. So, pag nakakuha dyan, pwede mong ibato dito, tapos side, tapos ibabato mo dyan. That is equivalent to 16% and around here, 9%. Okay? So, yan po yung aabangan natin kay pizza. Kayo, kung kukuha naman kayo, ang cut loss nyo naman, kunwari, kumuha kayo dito. Ang cut loss nyo naman, dito po banda yan, sa around 4%. Yan ang cut loss nyo. So, kung kukuha kayo dyan, dito naman uli. 20% naman tayo. Okay? Max. So, si Max, nasa ating colored box, which is good, no? So, kung kumuha ka dyan, nag-bounce po siya sa ating colored box, yung ginuhitan natin last time. So, pwede mong ibato agad dito yan. So, that is around 36%. Pero, pag binato mo agad dito sa 587 yan, okay pa rin naman, 8%. Diba? Not bad. Siguro, pagpalitin natin yan. Yan. Para maganda. Okay? Tapos, ang cut loss natin is around this area. Okay po. RCI. Yun. Si RCI nabasag po at na-hit na yung cut loss natin. Diba? Ayan, oh. So, dito pa lang na-hit na. So, hopefully, nag-exit kayo doon. Ito yung ayaw natin na sinasabi kay Rojas, di ba? So, nabasag po yung support, itong colored box. So, you should have execute your cut loss na dyan. Kung hindi, sa 2% lang yung cut loss natin. Kung hindi kayo nag-cut loss dyan, nag-down kayo ng 9. Tapos, buti nag-recover. Ngayon, you are down to 6%. Di ba? So, kaya mahalaga po yung may cut loss. Ngayon, anong maganda kay anong tawag dito, RCI, maganda lang ngayon sa kanya kung mag-maintain yan dyan, hintayin nyo po muna, ihintayin nyo na magkaroon ng sideways movement and sign of strength before you
even consider buying. Tapos, ibabato po natin yan dito. 18% or dito, which is around 7%. Okay, pag doon naman kayo kumuha, dito naman po ang cut loss nyo. Yan. Okay, so may plan po tayo lagi. Dapat, no? Okay, so na-hit na po yung cut loss natin dito, no? So, hopefully, nag-cut na kayo. So, pupurahin ko na yan. MM. So, si MM, hopefully, mag-hold itong support na to na 289. Pag hindi po nag-hold yan, sa 251 tayo next. Wait lang po. So, gusto natin mag-hold itong 289 dahil pag hindi, sa 251 po ang next na support na aabangan natin. So, ito rin po yung sinasabi natin nung nakaraan, di ba? Move ko lang po ito, no? Yun, no? Para makita niya lang. So, yung kuha natin dito, ito na hit to, so 20%. Pero ngayon, may yung colored box natin is nabasag. So, nabasag po kasi yung colored box natin. Yun yung critical. So, kung gusto nyo sumalo, maghintay kayo sa 289 kay MM. Maliban na lang po kung bombahin yan sa Lunes or this coming week. Kapag binomba po yan, let's say, kumuha ka dito, binomba, ibabato mo ngayon dito yan sa 374, which is equivalent to 28%. Okay po. Tingnan natin dyan. So, yun ang gusto natin makita kay MM. Pero, para sa atin naman, kung long term kayo, mas maganda kay MM is mag-scoop po siyang gano'n, no? Parang cone. Maganda po kung gumanon siya eh. Para healthy yung galaw. Yan. Parang cup or saucer. Yan po yung gusto natin sana mangyari kay MM. Okay po. Save natin yan. Si Fruit. So, si Fruit, ito po yung ating entry level. So, ibabato natin dito sa around 157. Pero currently, si Fruit nagsa-sideways. So, ito yung ano. So, kung gusto nyo talaga, hintayin nyo magkaroon ng breakout dito sa trend line or kukuha lang tayo kay Fruit na malapit or within the colored box. Ito lang. Diyan lang ang kuha natin na malapit. Tapos, ang cut loss natin kay Fruit ay, let's say, kumuha ka dyan, ka-cut loss ka dito. Around this, around 7%. So, i-adjust ko na lang po ito. Yun. So, kukuha lang tayo kay Fruit ng malapit or above the box. Yan. Within the box. So, ang cut loss po natin is around this, which is around 115. Okay po. PHA. So, si PHA, nabasag din yung ating colored box. So, ang gusto natin sa kanya is bumalik uli sa taas. So, ang maganda lang sa kanya is nasa support siya. Pero for me, mas safe po talaga kung dito siya maglaro uli sa taas ng ating color box. Po, extend ko na lang to. Ay, anong nangyari dito? Purahin nga natin yan. Extend ko lang po ito. Tapos, gusto natin sa box siya ulit maglaro, no? Pero kung kukuha kayo dyan, okay lang. Pero, kung dyan kayo kukuha hanggang dito, ang cut loss nyo po around this 7%, which is around 0.18. So, yun lang po yung ano natin. Pero for me, sa above the box po ako kukuha, no? Now, mula dito naman hanggang sa entry natin, which is around 8%. Kung gusto nyo ng quick trade, pwede rin naman. Diba? Pero almost yung reward nyo at risk nyo pareho lang. Yun lang yung medyo concern natin dyan. Okay?
TBGI. So si TBGI, which is quite good, so nag-support siya around this area, which is okay. So as long nag-hold dyan, okay tayo dyan. Tapos ibabato natin yan dito, which is around 24%. Then your cut loss is around this, which is 6%. Yan po yung cut loss natin dyan. Yan lang aabangan nyo dyan. Or kung gusto nyo na mag-quick profit, pwedeng ibato nyo dito yan. That is around 13%. This is around 0.19 cents. Okay po. And Ali. So si Ali, nasa trend line. So anong tawag dito? Nag-bounce sa ating colored box. So i-move ko na lang po muna to ulit para hindi nakakalito. Ito rin po, ilalagay ko doon. Ito yung cut loss natin. So if I will recreate this para malinis po yung chart. Yun. So burahin ko na to. At burahin ko na yan. Yan. So tingnan natin. Yun. Okay. So yan po yung aabangan natin kay Ali. So nag-support po ito. Hopefully i-break niya tong trend. Tapos pwede nating ibato po yan sa around 38 peso, which is around 11% from our colored box, which is yung ating support entry. Okay po. ASEP. Yun, si ASEP. So ang dami nating ano dito, no? So i-move ko muna to. Tanggalin ko na muna yan. Ito, i-move natin dito. Ito, i-move ko lang po para makita nyo. Move natin. Ayun. So, dito, hindi pa na-hit yung cut loss, no? Kasi yung cut loss natin around this. Ito yung lowest niya. So, hindi pa na-hit yung cut loss natin, which is good. Tapos, lumapit siya sa ating TP, no? Konti na lang po, oh. Itong highest niya is around 1% na lang. 3 cents na lang, oh. So, kung may mga nag-take profit dyan, congratulations po, no? So, anong magandang tignan ngayon kay yan. So, mas gusto ko pa rin talaga na mag-breakout dito sa colored box o sumampa po siya dito. Tapos, side, tapos ibabato natin sa 280, no? So, with this, okay pa rin po yung ating cut loss dito pa rin. Kapag bumaba po yan dito around this area, kakat na po natin yan. Okay, so as long nag-hold itong trend line na red na yan, okay pa rin tayo kay AC Energy. Save natin yan. And then APX. So si APX, ito yung mga ating target. So na-hit na po yung ating ito yung una dati na break niya, yung colored 112, tapos 121, tapos 129, tapos 139. Hindi niya inabot actually yung 139, pero close na siya sa 139, no? Which is ilan na lang po ang natitira sa highest niya, 1%. 3 tick na lang, oh, hindi pa inabutan, di ba? Pero ang laking gain niyo na po diyan. So congratulations po sa mga kumita, no? So anong nakikita natin ngayon kay APX? So gold sa international market, nagkakaroon po ng reaction dito. Pag maganda po yung gold sa international market, medyo maganda rin po yan. Pero para sa atin, baka mag-retrace itong si APX, or kung hindi dito sa 121, bumalik siya dito sa colored box natin ito para i-fill niya itong gap. Okay? So minsan kasi talagang binabalikan ng gap. So kung kailan, hindi natin alam. So pag nagtuloy-tuloy yan dito, it might create a new support again dito po sa ating around 112 level or yung colored box natin. Tapos pag nag-support dyan, ibabato nyo naman dito ulit or doon. Okay po? So that is equivalent to kung dito yan 14 or 23%. Okay? Tapos last, PXP. Yun. So si PXP, sabi natin dati gusto natin mag-break sa ating colored box. So extend ko lang na konti. 'Di ba? Now, yung kumuha dito,
na-hit na yung TP na 17%. So, tanggalin natin yan. Yung kumuha naman dito, na-hit yung TP natin dito sa 690 which is 40%. So, congratulations. Yung next TP natin target is 812. So, hindi rin inabot ng highest. Pero, ilan na lang ba ang natitira? 7% pa, no? 8% almost. So, yung hindi niya inabot tapos bumaksak na. So, kung maganda kay PXP is mag-support ulit itong 582 level natin na yan. Mag-support dyan. Gawa-gawa ng support. And then, break. Yan po ang gusto natin sanang makita kay PXP na galaw. So, if that would happen, dito ayon, ibabato nyo dito yan. Which is, around 39%. Okay? Yun. So, maraming salamat po sa pakikinig nyo at sa suporta sa ating YouTube channel. Pasubscribe na rin po at enjoy your weekend. God bless.